Nagkagulo ang mga reporter matapos iwasan ni Representative Stella Kimbo ang media sa isang event na ginanap ngayong araw. Ayon sa ulat, matapos hingam ng pahayag tungkol sa mga negasyong may kinalaman siya sa isang maanumalyang transaksyon, agad na iniwasan ni Kimbo ang mga tanong at mabilis na umalis sa lugar. Maraming naroroon ang napansin ang kanyang tila pagkataranta, dahilan para magdudang ilan na maaring may itinatago siya. Kasabay nito, nagbigay ng matapang na pahayag si Atty. Vic Rodriguez na kilalang kritiko ni Kimbo. Sa isang press conference, sinupalpal niya ang kongresista at sinabing kung wala kang kasalanan, bakit ka umiiwas? Ang taong may malinis na konsensya ay haharap ang taong bayan ng buong tapang. Dagdag pa ni Atty. Vic, may hawak siyang mga dokumento na nag-uugnay kay Kimbo sa umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Hindi rin pinalampas ng social media ang insidente kung saan marami ang nagkomento na halatang guilty umano ang kongresista. Sa kabila ng pag-iwas, nananawagan ng publiko kay Kimbo na magsalita at linawin ng isyu. Patuloy na hinihintay ng mga mamamayan ang susunod na hakbang ng kongresista, habang nananawagan ng ibang grupo ng isang patas at masusing imbestigasyon. Tila lumalalim pa ang mga kontrobersyang bumabalot sa pamahalaan at ang tanong ng marami, kailan magkakaroon ng liwanag sa usaping ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Sorry for the next event. Yeah, we were waiting Alas 12 na ng gabi, next event ka pa. yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung explanation ng status lang po. Akala ko magkakaroon tayo ng artista banter, no? Hindi pala, ano pala. Simple lang naman ho ito, Teacher Stella. Kung wala ho kayong tinatago, dapat wag kayong tumakbo. Dapat binigyan nyo kahit 1 minuto lang itong mga media na to na makapagtanong sa inyo. Tandaan nyo ho, hawak nyo ho ang isa sa pinakamakapangyarihang komite dyan sa House of Representatives na ipinamana sa inyo netong si Saldico. Simple lang naman ho yan. Sino hong naglagay ng laman doon sa mga blankong bahagi ng BICAM report? Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. No? Dito sa video na to, papanoorin din ho natin ang pinaka-latest na pagtalakay nitong si Atty. Vic Rodriguez. Diyan, sa pinipilit takpan, pinipilit tabunan ng mainstream media na issue, yung mga blankong bahagi ng BICAM, at nung dumating doon sa enrolled bill, meron na hong laman yung mga blanko na yan dyan sa BICAM report. Kung paano hong hindi napapagod yung mga individual na kagaya nitong si Atty. Vic, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Ungab, wag din ho tayong mapagod na mag-share sa mga video na kagaya nito. Hindi lang ho yung sa atin, maging dun sa ibang channel. I-share nyo ho lahat, basta nagpapahayag ho sila ng katotohanan. Wala ho kayong sisinuhin. Share nyo ho lahat para marami sa ating mga kababayan ang mamulat kung paano tayo lokohin ng administrasyon nitong si Marcos Jr. At sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Tandaan nyo ho, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. 736,000 subscriber na ho tayo. Konti na lang, konting push na lang, ika nga. Heto na ho, panoorin ho natin kung paano tinakbuhan nitong si Teacher Stella, etong mga media na gustong magtanong sa kanya. Heto mga kababayan. Yan o. Grabe naman yan. Sir, isang tanong lang po. Isang tanong lang. Hindi, ayaw mo po. May iba po ko lang yung tanong. Grabe naman, VIP. Kamusta na? Various infrastructure project talaga tong si Stella Kimbo. Kamusta na? May issue po. Ako ng tokwa. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Pasensya na. Nagmamadali lang siya Yung PA niyang bida-bida, nagmamadali lang siya. Anong nagmamadali? 1 minuto nagmamadali? Tanga ka ba, sir? Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Yung PA ho niyang yan, screenshot nyo, i-share nyo ho. Sabihin nyo, ito ang PA nitong si Stella Kimbo, masyadong mapapel. Hindi ka naman congressman, bida-bida ka. Nagmamadali lang siya. okay. Mamadali lang. May... Yung nakasalamin, bida-bida yan eh. Wag mong pigilan. Ano yan eh, government official yan eh. Kung gusto siyang tanungin,
Natatai siya, ganon? Sa Monday na lang, ha? Monday? Babalik siya. Okay, okay. Ano, ikaw. And explain Nagmamadali, parang naglalakad na maliwanag ang buwan. Meron man nagmamadaling ganyan, nagmamadali, tumatakbo. Ayun, naman pala eh. Baka ano ho ito, artista ban tour, di ba? Baka itutur ho tayo sa artista ban nitong si Stella Kimbo, pambihira, oh. Hindi ho basta-basta yung sakyan na yan, pwede ho kayong tumayo sa loob. Alam niyo ba yung mga ordinaryong ban? Di ba, nakayuko kayo doon. Pero diyan sa ban na yan, naku, kahit na magtumbling mo kayo dyan, pwede. explanation lang po doon sa blank pages po. Oh, yan. Ayan ho. Teka lang. Screenshot nyo ho itong walang yang to, ha. Masyado kang mapapilbrad eh. Oh, yan. Pasikatin nyo ho. Kanino man anak to, proud ho ba kayo sa ginagawa ng anak nyo? Pinagtatakpan niya tong si Stella. Ha, wag mong hawiin yung mga media, Brad. Ha, wag mong hawiin yung mga media. Hayaan mo silang makapagtanong kung sinong naglagay doon sa mga blankong bahagi ng Bicam report. Anak ng toka ho. Mukhang ano to, ha. Mukhang malusog tong bata na to, ha. Oh. Nagmamadali lang siya Sorry. for the next event, Yeah, we ha? were waiting Alas 12 na ng gabi, next event ka pa. Batuhan kita dyan eh. yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung... And explanation lang po. Explain po. Akala ko magkakaroon tayo ng artista banter, no? Hindi pala, ano pala. Nagmamadali pala siya. O yun, para sa mga taxpayer dyan, pagka tinatanong na natin yung mga taong involved sa pagwaldas sa pag-allocate ng pondo kung saan-saan, pamimigay ng akap, ayuda at kung ano pang kabalbalan, nagmamadali ho sila. Pero pagdating kay BP Sara, meron ho silang oras kahit na madaling araw. Kahit na pa-morningan yan, walang problema basta masiraan ng mga Duterte. Pero pagkapag-uusapan ho, yung pera na sambayan ng Pilipino, eto ho ang sinasagot nitong mga walang hiyang ito. And explanation lang po doon sa blank pages po. Nagmamadali lang siya Sorry. for the Oh, next yun, no. Narinig nyo ho mga kababayan, nagmamadali lang siya. Pero kay VP Sara, pa-morningan, walang humpay na hearing, walang nagmamadali dyan. Wala akong nagmamadali dyan. event, Yeah, we ha? were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, Oh, kahapon ka pa pala hinihintay, madam. Napakawalang hiya nyo naman. At yung julalay nyo naman niya, huwag kang bida-bida, Brad, ha? Huwag kang bida-bida. Tigilan mo yung tigilan mo yung, hayaan mo makapagtanong ang media. Ito talagang baka kindly explain daw po yung... And explanation lang po. Explain po. Oh, hindi makasagot. Wala akong mabigay na explanation kasi alam ho nila, meron ho silang ginawang hocus-pocus. Meron ho silang ginawang kababalaghan. Simple lang naman yan. Di naman namin sasabihin itong mga litanya na to kung nagpaliwanag kayo, di ba? Nagkaroon na kayo ng pagkakataon, pinalampas nyo pa. Anong tawag doon? Oh, ang tawag doon, kaanghan. Oh, ito ho. Dito naman ho tayo sa pinsan ni Hindi niya pinsan si Stella, no? Tropa ng kapatid nitong si Stella. Itong si Senator Amy Marcos. Pakinggan nun natin, bibida ka na naman, madam, okay? Yun ang dahilan kung bakit umalma nga ako at tuluyang hindi ako Number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy, yung kalimutan. At number 56, di ko alam, ha? Hindi ko alam kung aatras ulit ang numero nitong si Atty. Vic at nitong si Pastor Kibuloy. Kasi umatras yung si Francis Leo Marcos eh. Sabi nitong si George Garcia, mariretain daw yung original number ng mga nag-usugan. Hindi pa ho natin alam, wala po tayong nakikita post. Naghahanap po tayo ng post eh. Hinahanap po natin yung mga post nitong ang tawag dito, yung mga nakakaalam kung gumagalaw ba yung numero para ma-adjust natin kagad. pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaiba. Ito naman si Senator Amy, lahat na lang nag-interview. Lagi mo sinasabi na ang tawag dito, kulang-kulang. Parang ikaw ata ang kulang-kulang. Nakanto ko. Dapat, rektahin mo na kasi kami. Sabihin mo, nakausap ko si Bonget. Wala tayong magagawa. Talagang nangangailangan siya ngayong mga panahon. Diba, tanggap naman namin na mga walang hiya yung pamilya nyo. Yung mga tipong meron kayong history na magnanakaw, no? Tanggap na namin 'yon. Pero dito sa isa na to,
aanuhin na namin kayo. Kung nung panahon ng ama nyo, pinagkibit-balikat lang na sambay ng Pilipino, at talagang napakatagal na panahon bago mapuno ang ating mga kababayan para mag-aklas doon sa mga kawalangian ng pamilya nyo. Dito sa isa na to, ngayon pa lang, 3 taon pa lang ho, umiinit ng usapan. Dito ho mga kababayan, comment nyo ho sa baba. Sino ho ang dapat ma-impeach sa dalawa? Si Marcos Jr. Itong si VP Sara. Itong mga kampo nitong si Marcos Jr., impeach kayo ng impeach kay VP. Yung amo nyo naman, ang daming issue, di mapaliwanag. Si VP, talagang tinatayuan niya yung mga issue eh. Diba? Sino hong dapat ma-impeach? I-comment nyo sa baba. Ibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report, na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirmahan. Yung gulat-gulat, yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amounts. Yun din hong katanungan namin Senator Amy Marcos. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. Yung mga dapat sumagot, tinatakbo. Si Stella Kimbo tumakbo. Dito tayo kay Atty. Vic Rodriguez, no. Ito yung pinaka-latest na update niya dito sa dito sa mga blankong bahagi ng BICAM. Huwag ko tayong mapagod, no. Kung itong mga individual na to, napaka-busy ng mga nangangampanya pa yan. Pero meron ho silang oras na talakayin itong mga ganitong klaseng paksain. Dapat sana pumupunta ka na lang sa iba't ibang mga lugar. Oy, boto nyo ako ha, tumatakbo ako, ganito, ganyan. Magsasalita pa ho sila para mamulat ang kaisipan at kamalayan ng sambayanan kung anong mga klaseng kabalbalan ang ginagawa ng administrasyon na to. Kaya dyan pa lang ho, saludo na tayo, kagaya nitong si Kong Dante. Pero ngayong mga panahon na to, wala pa tayong naririnig na konkretong suntok doon sa issue ng mga blanco dito kay Kong Dante. Hinihintay pa rin ho natin eh. Di ho natin alam, siguro mamaya dyan sa saganang mamamayan, talagang tatalakayin nila ng malaliman yan. Teka lang ha, meron lang, next time na yun, mamaya next video na yun. Ito na ho. Atty. Vic ho tayo. Yun pa rin ho ang ating pag-uusapan. Mainit pa rin na pinag-uusapan yung expose na inilabas ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito yung paborito kong part sa paggawa ng video. Yung tipong makikinig ka na lang at matututo. Sabay-sabay nga tayo eh. Basta nyo lang, pakinggan nyo lang yung mga sasabihin ng mga individual na kagaya nitong si Atty. Vic. No? Dito kasi hindi na tayo masyadong dito, bibida ano ba namang hihihirit mo dyan kay Atty. Di ba? Wala na eh. Full package na siya eh. Diba? Nasa kanya na yung lahat ng criteria kagaya nitong si Kong Dante, si Pastor Kibuloy, hindi corrupt, may plano sa bayan, diba? Itong si Atty. Jimmy. Yung mga yan talaga, yung mga talagang sinusulido natin dito sa PH Update. Tuloy ho natin. Sa tulong na rin ni Congressman Sig Ungab. Ito nga ho. Si Atty. JB. Yang mga yan, yung mga bagong muka ang kailangan natin. Senator Bato de la Rosa, syempre naman, di ba? Yan ho ang hindi nang iwan kay VP Sara nung nandun ho sila sa doon sa veterans, di ba? Yan ho, Senator Bato de la Rosa. Tapos, yan, Senator, yan, loyal. Kailangan natin yung mga loyal, di kagaya nitong si Tolentino. Yan, yung loyal yan. Yang si Pastor Kibuloy, di lang loyal yan, hindi kurakot yan. Kaya yan, isa ho talaga sa mga sinusuportahan natin yan. At syempre, number 56, Atty. Vic Rodriguez. Yung napakalaking anomalya dito sa 2025 unconstitutional budget sapagkat na-discover na pag-alaman na puno po ng blanco yung Bicameral Conference Committee report na siya po nagiging pundasyon ng ating taunang budget. Kanina po sa isang panayam ako yung tanong at sinabi ko walang sinabing blanco ang GAA. Parang di ko nakita yung panayam na yun itong siya. Wala na, hindi tayo updated ngayon kay attorney. Hindi ko nakita yung panayam niya na yun. Kung nakita ko yung gagawin ko ng content yun, saan kaya yun? Hanapin nga ho natin. Ang blanco ho, paulit-ulitin natin, ay yung Bicameral Conference Committee. Para po muli, sa kaalaman ng nakararami, ganito po kasi ang budget cycle ng Pilipinas. Sa simula po ng taon, ngayong January, magtatawag po ng budget ko na tinatawag yung Secretary ng Department of Budget and Management. Ito ay notice o pahayag sa lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, departamento, ahensya at bureau na kinakailangan na silang maghanda ng magsumiti ng kanilang panukalang budget sa darating na taon, 2026. At pagkatapos po niyan ay magko-convene din yung Developmental Budget Coordination Committee,
yan po yung magpupulong at uutusan na yung iba't sangay ng pamahalaan na maghanda na para magsumite ng budget. Pag nabuo na po nila yan, magiging National Expenditure Program po ito o yung NEP. Ito po yung makapal na librong isusumite ng Executive Department sa Legislative Department of Government. At kalakip po ng National Expenditure Program, ito po'y kasama nito ay ang President's Budget Message at nandiyan din po yung BESF, yung Budget of Expenditures and Sources of Funding. Importanteng kumpleto yung dokumento dahil you have to justify why you're asking for this much budget for the coming year and where will you source the funds intended to be allocated or appropriated doon sa mga line items na nandoon po sa National Expenditure Program. Pagdating po sa Kongreso, ito na po yung binabalangkas. Nagdedebate sila at makikita rin natin yung mga secretaries ng iba't ibang departamento, yung mga bureau heads, yung mga agency head ay nagde-defend ng kanilang budget. At dyan din nagkakaroon ng tanungan sa pagitan ng mambabatas at miyembro ng mga executive department. Matapos po dyan ay tutungo rin po sila sa Senado. Pag matapos na ng Kongreso ng mababang kapulungan at ng Senado yung kanilang bersyon ng budget, sila po ang dalawa ay uupo doon sa tinatawag na Bicameral Conference Committee. Ito na. Dito yung Bicameral Conference Committee, dati-dati, ang layunin lamang po niyan is to reconcile conflicting figures. To reconcile if there are any discrepancy in the line item version of the proposed budget ng House at yung version po ng Senado. Wala pong kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee na magdagdag kahit piso doon sa napanukala na at napalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Malinaw po yan, walang kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee. Kaya natin sinasabing unconstitutional yung 2025 budget sapagkat hinayjack po, pinalitan ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na budget ng mababang kapulungan at ng Senado. At higit sa lahat, pinalitan po ng Bicameral Conference Committee ng walang otoridad yan, hindi po kasama sa budget cycle o budget process rather. Hindi po kasali ang Bicameral Conference Committee sa budget process. Subalit, yung sinabi po ng Makati Business Club, kaya bakit sila tumututol dito sa 2025 budget, hinayjack. Hindi pa ho natin napasadahan yun yung Makati Business Club talagang pati sila ho, pati yung mga pribadong sektor ngayon inaalmahan na ho yung kabalbalan na yan, yung mga blanco na yan diyan sa Bicam report. Po, hinayjack ng Bicameral Conference Committee yung original na panukala ng Executive Department, yung original na panukala ng Office of the President. Nagbago po yan, higit pong lumaki. Unang-una, unconstitutional dahil pinakialaman ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Hinayjack ng Bicameral Conference Committee, walang otoridad po ito, walang authority. Napalitan yung budget na panukala ng Office of the President. Pangalawang pasihan kung bakit ito unconstitutional. Inaasan po ng Bicameral Conference Committee yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo, ng Executive Department. Hindi po maaari yan ayon sa ating saligang batas. Malinaw po yan sa ating saligang batas. Article 6 po ng ating saligang batas, pakisilip ninyo. Article 6, Section 25. Hindi po maaaring iangat ng Kongreso, lalo na itong walang authority na Bicameral Conference Committee, yung naging unang panukala ng Office of the Vice o Office of the President na magiging budget po ng taon natin for 2025. Kay Maniniktik TV Channel, Senator Crito, Atty. Vic Rodriguez, laban sa mga buhaya ng bansa, blanco pinirmahan. Kayo po ang pinaglalaban ko. Ang pinaglalaban po na hakbang na maisog, humihingi po tayo ng transparency, accountability, peace, and security. Ito po yung ating sinusulong. So, nabalangkasa po natin. At matapos po yan, dito po nagkaroon ng problema. Meron po kasing isang mambabatas na nagsasalita
na ang blanco daw ho ay GAA. Walang blanco sa GAA. Doon nga kayo nabubuhuli. Doon nga kayo ipit na ipit eh. Doon nga kayo nabulilyaso. Dahil ang ipinakita ho namin nung isang gabi pa, nung Sabado ng gabi, ay yung final ratified and signed by Shout out dito kay Cheese Escudero. Bida-bida din yun eh. Di niya naman alam pa pinag-uusapan. Talagang sa bagay, kung yun talaga script, wala tayong magagawa. Gusto ho nilang lituhin yung ating mga kababayan. Meron silang nalalamang GAA, enrolled bill. Hindi nga nila mabanggit-banggit yung BICAM report eh. Enrolled bill lang, hanggang ano na sila, enrolled bill GAA. Hanggang doon lang ho sila. Pero yung pinagbasihan doon sa enrolled bill, na yung bicameral report, hindi ho nila pinag-uusapan yun. Bicameral Conference Committee Report. Ang kahalagahan po ng Bicameral Conference Committee Report, ito po yung nagiging pundasyon ng General Appropriations Bill. So nakita niyo na po yung flow. Pagkatapos sa Bicameral Conference Committee na dapat sana'y magre-reconcile lamang ng conflicting figures o dili kaya ay conflicting items doon sa panukalang budget, yung laman mo ang papel noon, pinalitan nila. They have recasted the budget proposal coming from the Executive Department. At ang masaklap nito, pinalitan po nila ng panay blanco yung kanilang Bicameral Conference Committee report. Doon mo tayo nagkakaproblema. Wala akong pinakitang dokumento si Pangulong Duterte at wala akong sinabi si Congressman Sid Umab na blanco ang GAA. Ito nga bilang transparency and accountability na advokasya ng hakbang maisog, atin sila ngayong sinisingil at patuloy siniling. Paano na naging hindi na blanco yung General Appropriations Act? Kasi nga yung pinakita ko nung isang kagabi, yung pinakita ko po sa inyo, panay blanco yung Bicameral Conference Committee. Report na ang bilyong piso, hindi po nila may tatanggihan. And I would just like to mention his name again sapagkat tama ho yung pagbabalita niya. Yung reporter po ng UNTV, hanapin ko lamang po yung pangalan niya, si Asher, if I may not, para hindi po tayo magkamali. Binanggit ko po yung pangalan niya kahapon sapagkat isa po siya sa nakakuha ng report mula dyan po sa Senado. At nang nakuha niyang kopya ng kanyang Bicameral Conference Committee report, kaparehas po nang ipinakita namin ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Umab. Nabasa na rin natin yung nakakuha ng dokumento diyan sa Kongreso, no, at talagang pinagbanggaho nila yung ilinabas itong si Kong Ungab at yung nakuha ho nilang dokumento diyan sa Kongreso. At nagmatch. Nakita ho nila yung mga blanco. Yun na yun. Wala lang yung pagka-highlight kasi hindi nila highlight eh. Kita po yan ni Asher Kadapan. Asher Kadapan Jr. ng UNTV. Maraming salamat doon sa iyong pagbabalita ng tapat at marami pong naka-download na ng video na yan na nagpapakita ng pagbabalita ng UNTV. Sinabi po ng reporter ng UNTV na tama yung pinakita ng dokumento. Ganun din ang dokumentong nasa Senado na ganun hong magbalita. Pag kami sinabi itong kabilang kampo na merong blanco, kumuha kayo ng kopya na tinutukoy niya na opisyal na galing doon sa ahensya ng pamahalaan na pinatutungkulan na dokumentong ilinabas ng kampo nitong Siatorem. Ganun yung journalism na nasa matinong katinoan, hindi yung tila bagang pinagsasabong nyo lamang yung dalawang kampo, no? Hindi yung kasi hindi ko alam hindi ko tayo journalist, investigative journalism. Yung ba tawag doon? Kasi nag-iimbestiga kayo, hinahanap nyo yung mga
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!